Episode 96 na tayo ng magandang dilag araw ng Martes mga kapuso. Nagkaroon nga ng problema dahil nga ang sabi ng mga pulis matatagalan daw ang pagresponde nila. Kaya hindi talaga makapaniwala si Jared kasi sabi naman ni Eric wala daw masyadong nakatoka sa lugar na to kaya kakaunti lang daw ang mga pulis kaya matatagalan daw sila. Samantalang itong si Gigi paikot-ikot talaga nag-aalala. Ngayon, pinakalma muna siya ng beshi niya, si Donna. Sabi niya, Beshi, umupo ka kaya muna para makapagpahinga ka. Ngayon, kinukomfort siya ni Tita Sophia niya. Sabi ni Sophia, alam mo ba Gigi, nung magkasama kami ng nanay mo sa bahay, mas lalo ko pa siya nakilala ng lubos. Doon ko napatunayan na sa kanya ka pala nagmana. Matapang, malakas ang loob, at talagang marunong lumaban. Hindi ka lang lumalaban para magiganti, kundi lumalaban ka para sa nanay mo. Para sabihin ko sa'yo Gigi, she's a survivor. Magtiwala ka lang. Kailangan mo lang ng faith sa Panginoon. Dumating na ngayon doktor. Dok, kamusta po ang nanay? She's okay now. Na-survive namin siya. Yun nga lang, mahina pa ang pangangatawan niya kaya kinakailangan nating i-monitor. Alam mo ba, nakakabilib? Kasi talagang lumalaban siya sa kanyang kalusugan. Lumalaban siya sa kanyang buhay. Gusto niya talagang mabuhay. Sabi ni Sophia o sabi sa'yo Gigi magtiwala ka lang sa Panginoon. Talagang kailangan mo lang talagang patunayan ang faith mo sa Kanya. Samantala ito nang si Magnus saka si Riley tatakas sila. Napansin ni Riley bakit maliit yung airplane na gamit. Nagbigay siya ng malaking pera kay Norman. Sabi naman ni Norman, ito lang po kasi ang availability ma'am na maghahatid po sa inyo. Kaya po maliit lamang ang airplane. Sabi naman ni Magnus, okay na to. Ang mahalaga makaalis na tayo. Ngunit bago pa man sila makaalis, pinigilan na sila ni Jared saka ni Eric. Sabi niya, wala na makakapigil sa inyo kuya. Hindi na kayo makakaalis. Sabi ni Magnus, no, kayong dalawang pakailamero kayo. Dapat kayo ang binubura agad sa mundo. So tinulak ni Eric si Jared kasi babarilin sila. Ang ganda ng tandem nilang dalawa talaga nagtulungan talaga silang dalawa para masugpo tong si Magnus. So ito na, barilan na. Bakbakan na yan. Isa na. So sabi ni Magnus, kahit saan man kayo magtago, mahanap ko rin kayo. Ito na, binibisita na ni Sophia saka ni Gigi si Luisa. Nagkakausap yung dalawa. Sabi ni Gigi, Nay, magkaroon ka lang ng malay, bumalik ka lang sa akin, pangako. Susundin ko lahat ng mga utos mo. Lagi akong pasaway, lagi kong hindi sinusunod ang mga gusto mo, but this time, susundin ko na ang hiling mo. Diba gusto mo na magpakalayo-layo tayo o ibibigay ko na yun. Basta ang importante, hihinto na ako, hindi na ako gaganti pa. Sabi ni Sophia, Gigi, talaga bang gagawin mo yan? Malapit na natin makamit ang hustisya. Nandito na tayo, malapit na tayo sa finish line. Ngayon ka pa ba aayaw? Malapit na natin pang makulong itong si Magnus. Ngayon nagsalita si Luisa. May malay na pala, sabi niya, Gigi, ipagpatuloy mo ang laban. Nagulat silang dalawa. Dahil magtatalo na naman yung dalawa nahudlot dahil nga kay Luisa. Sabi ni Sophia, naku Luisa, mabuti naman at may malay ka na. Saglit lang tatawagin ko ang doktor. So sabi naman ni Gigi, Nay, kamusta ka na? Maraming salamat at nagbalik ka na sa akin. May masakit ba sa'yo? Huwag mo kong alalahanin anak. Kaya kong lumaban. Kaya kong mabuhay. Pero alalahanin mo yung paghihiganti mo. Kailangan mo ito yung ipagpatuloy nang masugpo na ang kasamaan ni Magnus pati ng mga kasamaan niya. Gawin mo to para sa ibang tao na nangangailangan ng tulong. Yun na lang ang gawin mo kahit hindi na sa akin. Alam naman natin na marami silang inargabyado at ikaw lamang ang makakasugpo nun sa kasamaan nila. Ikaw lang ang makakagawa nun kaya ipagpatuloy mo to anak. Sabi naman ni Gigi, Nay, sige ho, susunod na ako, nagbago ng isip ko. Pero sa laban na to, wala nang ayawan wala nang sukuan, wala nang urungan. Lalaban tayo. Samantala ito lang si Magnus. Sabi niya, o sige, pagbibigyan ko kayo, ibababa ko ang baril ko. Labanan niyo akong dalawa. Kapag natalo ako, susuko ako, magpapakulong ako. Pero kapag nanalo ako, papatayin ko kayong dalawa. Ang ginawa ni Eric, sumakay siya dun sa may airplane nila. Diba doon siya nagtatago. Ito namang si Jared, gumagapang sa ilalim. Sa ilalim. Para sugurin si Magnus sa likod. Hanggang sa nasuntok nga niya yung baril. Nag-agawan na siya ng baril. Ito na, bakbakan na, suntukan na. Nagsuntukan na yung magkapatid. Mas malakas si Magnus. Sabi ni Magnus, ang hina mong sumuntok.
talon-talo pa kita. Ayun na. Sabi naman ni Jared, wala na makakapigil sa kasamaan mo dahil ikaw demonyo ka. Tapos nagkalaban-laban na sina Norman sa si Eric. Walang kaya si Norman dahil may edad na eh. Ang tibay din ito, dapat mamatay na rin to eh. Tibay eh. Tapos naglaban talaga yung magkapatid no hanggang sa dulo. Yan no. Kasi talagang noon pa man daw malakas na raw talaga si Magnus. Natatalo niya kapatid niya. Kaya wala na raw talagang magagawa ito. Yan no. Hanggang sa natalo nga ni Eric itong si Norman. Yan, tumumba siya. Tapos noon, bigla na lamang nasuntok ko si Eric. Kaya siya natumba. Ngayon, natulak ni Magnus si Jared. Tumama siya sa dekorang pakpak nung aeroplano. At kukunin na nga niya yung baril. Sabi niya, alam mo, mula nung pagkabata tayo, lagi ka natatalo. Kaya ngayon, hindi mo pa rin ako matatalo ngayon. Nagulat si Jared kasi paparilin siya ng kuya niya. Samantalang paglabas ni Gigi, nagpasalamat siya ng gusto kay Donna kasi lagi nandiyan yung best friend niya. Sabi naman ni Donna, akalain mo yun Wonder Woman talaga si Ninang. Superwoman talaga siya. Nalabanan niya ang kamatayan sa pagkakataong ito. Sabi ni Gigi, talagang hindi pa talaga niya oras dahil lalaban talaga siya. Tita Sophia, pasensya na po sa sinabi ko kanina. Lalaban po tayo, nagbago na po ang isip ko. Kailangan ko po ipagpatuloy ito dahil malapit na po nating makuha ang ustisya. Sabi naman ni Sophia, that's good. Tama yung desisyon mo, Gigi. Ngayon sabi naman ni Sophia, meron na raw balita dahil tumawag na nga itong itong mga kapulisan na natukoy na nga nila ang lugar na kinaroroonan ni na Magnus. Pupuntahan na raw nila. Ngayon sabi ni Sophia, thanks to Eric and Jared. Sabi naman ni Gigi, kung gano'n nandudun pala sila, pupuntahan ko sila. Beshi, hindi ko gusto yung naisip mo Beshi, hindi ako mapapakali. Kapag hindi ko alam ang kalagayan ni na Eric saka ni Jared, saka gusto kong makita, masaksihan na inuhuli ng mga pulis si Magnus. So umalis na nga siya. Hindi nga niya kayang pigilan si Gigi, si Sophia Sabi ni Sophia, delikado Gigi, mas maigi pa, huwag ka nang pumunta. Ngunit sabi ni Gigi, kailangan ko ipagpatuloy ang laban na to. Ako ang nagsimula, ako rin ang tatapos. Kaya umalis na nga to si Gigi at sumunod yung tauhan nga ni Sophia. Ngayon, nakagawa ng paraan si Eric. Pinampas niya ng tubo si Norman kaya ito'y natumba. Talo na. Samantalang tong si Gigi nagmamadali gamit yung red car niya. Sabi niya, ano ba naman itong dalawang to kung kailangan ko. Ayaw niya lang sagutin ng tawag ko. Hindi niya alam nakikipagbangayan yung dalawa di ba? Nakikipagbardagulan kaya hindi talaga masasagot yung tawag. Ngayon eto na, pabitin ka, ay pambarilin ni Magnus ang tagal di ba? Sabi niya, katapusan mo na. Ngayon si Riley hindi na rin makapagsalita dahil naawa rin siya dahil brother-in-law rin niya si Jared Kahit pa paano may pinagsamahan din sila. Hanggang sa dumating na nga yung mga pulis, nakuhuli na. Yan na. Yung kanilang operation, sabi nila, Mayor, itigil mo yan, ibaba mo ang baril mo. So naantala sila, nabulabog si na Riley saka si Magnus. Walang makakapigil sa akin. Ako pa rin ang mayor dito. Kaya umalis na kayo, that's my order. Sabi ng mga pulis hindi kami makikinig sa inyo, Mayor. Dahil meron kang kaso na dapat mong harapin, kaya sumuko ka na. Ibaba mo na yung mga baril mo. Sabi ni Riley na Magnus, ayoko pang mamatay. Tigilan mo na to, paalisin mo na sila. Ngayon, ang ginawa ni Magnus, ginawa niya sangkalan si Riley, ginawa niyang armor. Sabi, tigilan niyo ako, umalis kayo, kundi paglalamayan niyo ang asawa ko. Sabi naman ni Riley walang niya ka, Magnus. Tinulungan kita para makaalis dito tapos ganito na igaganti mo sa akin. Sabi naman ni Magnus at naniwala ka naman Alam mo, ginamit lang kita para makaalis ako dito. At pagdating ko ng Zamboanga, echepwera ka na. Wala ka nang kwenta sa akin. Wala na akong nararamdaman sa'yo, di ba? Sabi ni Riley walang niya ka talaga, Magnus. Ginamit mo lang ako. Sabi niya so nag-away na mag-asawa. Yan, napapala mo, Riley. Patay na patay ka kasi kay Magnus. Kaya napala mo. Hanggang sa nahuli na nga itong si Riley, di ba? Nadakip na siya ng mga pulis. Ngayon, tumatakbo si Magnus. At saktong paglabas niya, pasalubong naman tong red car ni Gigi at nasagasaan siya. Ngayon, tuwang-tuwa na si Riley sa sinapit ni Magnus. Gumulong si Magnus tumilapon siya. Di ba? Ang sakit ng katawan niya kaya hindi muna siya nakabangon. Ngayon, nung kukunin niya yung baril niya, inagawan siya ni Gigi, tinapakan yung kamay niya. Sabi niya, aray,
Ngayon nung makita niya si Gigi pala, sabi niya no, "Gigi," talagang galit na galit si Gigi 'no, talagang napuno yung galit, yung poot, 'di ba, yung kasuklam-suklam talaga yung nararamdaman niya, ang sama ng titig niya kay Magnus. Ngayon hinahamon siya ni Magnus, sabi niya, "Sige Gigi, ituloy mo na, barilin mo na ako, gawin mo na 'to. Patunayan mo sa akin na matapang ka talaga, hindi yung puro ka lang satsat." Sinabi niya 'no, hinahamon niya si Gigi. Ngayon sabi naman ni na Eric, "Gigi, ibaba mo na 'yan." Sabi ni Jared 'no, "Gigi, hindi ka mamamatay tao. Kapag ginawa mo 'yan, wala ka na ring pinagkaiba kay kuya. Kaya ibaba mo yung baril mo, huminahon ka." Dahan-dahan na lumapit si Jared at nahimasmasan naman tong si Gigi sa pamamagitan ni Jared, 'di ba? Kasi nga hindi naman siya mamamatay tao. Ngayon, kinaladkad na nga ng mga pulis itong si Riley. Sabi ni Riley, "Hindi niyo ba nakikita? Inostage ako ng sarili kong asawa kaya wala akong kasalanan." "Hindi ma'am, sumama na lang ho kayo sa presinto. Tumawag na lang ho kayo ng abogado niyo. Itawan niyo ako." Yan, buti nga sa'yo Riley, nakulong ka na. Pagbabayaran mo na mga kasamaan mo dahil parte ka pa rin kasi ng elite squad eh. Sabi naman ni Magnus, "Pagbabayaran mo to Gigi, hindi pa ako tapos. Bukas pakatutukan natin ang huling Miyerkules na magandang dilag." Akala nila eto na yung katapusan ng kasamaan ng elite squad dahil wala na ang leader, yung pinakamalakas sa kanila si Magnus. At gusto pa talagang dalawin ni Sophia na nagdurusa itong si Magnus sa may bilangguan. Pero sa kasamaang palad, habang nagsasagawa sila ng event no, ng Bellatrix, no, hindi nila alam ay papunta na si Magnus dahil nakaligtas ito, nakatakas, 'di ba? Nakatakas ito sa bilangguan. So, ito na yung huling laban no ni Gigi at ng mga tauhan ni Magnus at syempre ni Magnus Illusorio. So, yan ang dapat natin pakatutukan ngayong araw ng Miyerkules sa magandang dilag at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Suportahan niyo lamang po ang aking YouTube channel kung bago ka pa lamang dito mga kapuso. Maraming salamat po and God bless us all.